ito no, bakit nga ba Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Nalaman pala nila na si Rudolph na reindeer may allergy sa ilong. So kamot siguro ng kamot ng ilong yon, kaya pala namula yung ilong niya, kaya tinawag na Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Yun, totoo yan ha, baka akala nyo nagbibiro ako ha. Ito pa. Aba, alam nyo ba na yung word na Christmas sa Old English ay galing sa salitang Christ tapos Mass, Misa. So parang Misa para kay Christ, kaya tinawag na Christmas. Yun. Tapos yung iba, di ba, ginagawa nyo abbreviation, no? Letter X tapos Mass, di ba? Ginagamit din pala yung X na yan kasi sa Greek pala yung X, yung pala ibig sabihin Christ. So Xmas, pwede pala yun. Akala ng iba, ine-X mo yung Christmas. Yung pala, Xmas, ibig sabihin nun Christmas din. Diba? Marami tayong napulot dito ha. The first president na nag-decorate ng White House, no, ng Christmas tree sa US ay si Franklin Pierce. Tapos ang artificial Christmas tree pala, ang origin pala niyan, Germany. Ngayon ko nalalaman yan, Germany pala. Ito, tumawag lang pala yung taga-Iraq, no, na si June Alviso. At maligayang Pasko raw sa kanyang pamilya sa Lucena City. Ayun, nakikinig siya mula sa Kurdistan, Iraq. Abay, maraming salamat, June. Malinaw ba, June, ang ating transmission dyan sa inyong lugar? Ayan. So, ito na, sa line 3. Ito na po, mula sa Madrid, Mrs. Leones Balais. Good afternoon po. Hello, good afternoon. Good afternoon po, Dr. Gary C. Anong oras po. yan? Good afternoon. Merry Christmas po sa inyong lahat dyan. Merry Christmas. Anong oras po dyan sa Madrid? Ano po? Anong oras na po ba? At 10:25 po na umaga. 10:25. Matagal na po kayo nandyan? Opo. Okay. Ilan taon na po kayo, ma'am? 12 years na rin po. Ano po? 12 years na kayo dyan. Pero ilang taon na po kayo? Years na po. How old are you, ma'am? Ma'am Leonie, how old are you? Ilang taon na po kayo? Ay, ako po, 50. 50. Sino pong gusto niyong batiin na kamag-anak niyo? Sige po. Gusto ko pong batiin ko na nasa Imos, Cavite, si Mrs. Carmela Leones. Merry Christmas, ma. At salamat sa gabay na ibinibigay mo sa amin, saka sa mga apo mo. Marami pong salamat at I love you very much, ma. Lalo ka pang bigyan ng kalakasan ni Lord para magampanan mo pa yung sinasabi mong pagmamahal sa amin, sa mga apo mo. Merry Christmas, ma. At saka Merry Christmas din po, Dr. Gary, at saka sana po ay patuloy po kayong bigyan ng kalakasan ni Lord para po lagi lalo pang magampanan ninyo yung inyong tungkulin sa mga senior citizen na pareho ng mama ko na dahil lagi po ako nakikinig sa inyo sa Lunas. Naku, maraming salamat po. Kung may nakikinig pag may naririnig po akong mga ina-advertise niyo pong mga gamot, mga supplements, sinasabi ko po kay mama na bilhin yung mga yon dahil in-advisean ko po siya kasi na magpunta sa inyo sa clinic niya, kaya lang wala siyang makasama, kaya sabi ko bumili ka na lang muna ako ng mga ganong gamot na ina-advise ni doktor para makatulong sa iyo. Kaya sana sa 2013 makapunta na sa akin, ha. Ilang taon na ba si Mami? Opo. Ilang taon na si Mami? 74 po. 74. 74. Sige, nakikinig kaya siya ngayon? Nakikinig kaya siya sa atin? Ako pinagi ko siyang sinasabi na advice na makinig siya lagi dyan sa inyo sa radyo. Sige, maraming salamat, ha. Maraming salamat, Dr. Gary C. Sige, thank you very much. And Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas din sa iyo at ingat ka dyan. Ingat ka dyan. Okay, thank you very much. Yan. Biro mo naman, unang caller natin sa Spain pa nanggaling at may pabati rin mula sa Iraq. Aba, kung malalayong lugar ka, siguro mas nami-miss nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Pero kung nandito ka lang yata sa Pilipinas, isa na sa Metro Manila, isa nandun palagi natin sa Cebu, wala siguro. Pero pag nasa abroad, gumagawa pa ng paraan, no? Pero tingnan natin, ha? Dahil may mga text naman ako rito. Ito, ha? Basahin natin. Pakigreet naman po ng Merry Christmas yung pamilya ko na nasa San Gabriel, Borongan, Eastern Samar. Sila Nanay Meding, Ate Telma, Ate Nilet, Boneng, Nelson, Arman,
Rona at kaibigan kong si Meme, Apio, Emma, Rosa, Jessie Boy from Bebe Alea, Boracay, Malay, Aklan. Yan, from Aklan. Nagtataka naman ako mga caller natin sa textra, lalayo pala ng pinanggagalingan ng listener. Eto, malapit-lapit ito from Taguig City. Ludi Opider, 65 years old, ng Signal Village, Taguig City. Doc, di ba masama? Bakit? Nagtanong pala eh. Doc, di ba masama ang random na acupuncture sa may rayuma? Gumagamit din ako ng mga Nervital at Osteoplex pero masakit pa rin. Well, unang-una, rayuma is different from arthritis. Rayuma is muscle pain. Kaya sana mabasa niyo po yung column ko ngayon sa People's Journal tonight. Ngayon araw, nasa page 4. Iba po yung rayuma. Rheumatism, iba din yung arthritis. Kung rheumatism yan, acupuncture, maaari makatulong, ma-relax yung mga muscle. Pero mas maganda niyan, pumunta sa clinic. Total, nandito lang naman po kayo sa Manila. Puntahan niyo ako sa clinic, tapos itry niyo po yung diathermy treatment na aking pinapaliwanag dito sa DCRH, no, sa Lunas, na isang therapy na pwede makatulong sa mga rheumatism at mga may osteoarthritis. So, bisita po kayo at tingnan po natin yan, Ma'am Ludi. Eto. Teka, yung mga tanong, unahin ko muna yung pagbati kasi yun ang sinabi ko kanina, no? So, good PM, Doc. Pakibati ng Merry Christmas sa kapatid ko na si Sinaida Sarmiento na taga Zamboanga, si Henry ito ng Batangas City. Yan. Thank you, Sir Henry, sa pakikinig. No? Maraming salamat sa mga nakikinig. Ha? Kasi yung iba, nasa mga Christmas party na, gatong panahon. No? Yung iba, hindi na nakikinig. Yung iba raw, nasa simbahan. Ay, kung nasa simbahan, di naman tayo makikipagkompetensya dyan. No? Pero ang point ko naman, maraming oras ang simbahan na nagbibigay ng misa. So, kung sa tingin nyo, pwede naman kayo magmisa ng mga umaga, alas 10, alas 11, alas 12, kung gusto nyo. Pero pagdating ng alas 5, stay home, makinig kayo para matuto po kayo tungkol sa mga pangkalusugan. Yan. Ito, nakikinig po kami dito sa banda sa Barrera, Barangay. Kalilangan, tama ba? Kalilangan. Binabati ko po si Baby, Sahara, at si Nasher, and Meme, and Tata. Okay, Meme na, Tata pa. Okay, sino pa? Ito, may another type from Pagadian naman. From Pagadian, isang pagbati mula sa Pagadian, no? Mula kay G. Khalid Omar. Omar, ano bang pangalan nito? Omar ba o Khalid? Khalid, good afternoon. Khalid po ang pangalan nyo. Omar ang apelido. Good afternoon po. Sino pong gusto nyong batiin? Good afternoon, Doc. May tatanong lang ako, wala akong babatiin. Ay, batiin mo muna ako. Ikaw ang ginabati ko. Ako binabati mo. Anong gusto mong bati sa akin? Sana'y darating pa sa iyo ang magandang babae? Panahon. Makapagbigay ka ng kabutihan sa katauhan sa Pilipinas. Okay, maraming. Kasi ako isang palagi naririnig sa iyong nakikinig. Ay, maraming salamat. Sabay sa kalusugan. Ilang taon na po kayo, Khalid? How old are you? 68 na. 68? Oy, wala sa boses yung 68, ha? Akala ko nga, magkasingidad lang tayo, pareho tayong 35. Ay, 68 na pala kayo. Sige po. Sir Khalid, ano pong tanong nyo? Ang tanong ko, nung minsan ay nasabi mo diyan sa programa mo, yung atorvastatin generic name ng atorvastatin. Generic name. May sangkap na hindi mabuti sa pag-aaral sa Amerika, gano'n. Ang tanong ko ngayon, yung Lipitor at atorvastatin man ang generic niya, Lipitor brand name, kasama din yun? Meron din? Well, ang tinalakay ko po mga 2 Sundays ago, no, yung mga posibleng epekto ng mga pangkaraniwan na gamot, drugs na pampababa ng kolesterol na lumabas sa isang pag-aaral na yung atorvastatin, isa pong generic name yan, ay nalaman na nagbibigay ng paghina ng kalamnan o sakit ng kalamnan at paghina ng atay.
So I'm talking about the general atorvastatin. So lahat ng atorvastatin. So yan ay lumabas sa pag-aaral. So ang in-advise ko nga, at may mga pasyente po na lalo na mga nagkakaedad na bakang atay natin ay humihina na, kasi dapat bago bigyan ng mga gamot na pampababa ng kolesterol, mas maigi kung ma-examine mo na yung paggana ng atay. Yan ang standard na dapat ginagawa. Pero kinalulungkot ko po, hindi naman ginagawa yan ng general practice. Ibig sabihin, sa pangtutong buhay, hindi naman tinitingnan mo na yung function ng atay, nariresetahan ka agad ng gamot. Halimbawa, ang isang may edad, mahina na pala ang paggana ng atay, baka lalong mapabilis ang paghina nito pag nabigyan ng mga gamot. Yan ang problema. So, tama po kayo, nabanggit ko po yan nung mga 2 Sundays ago, kung di ako nagkakamali. Oo, yun. Alam nyo po, meron po akong igagawin mga lecture, no? Eventually, sa mga darating na buwan, no? Maybe January or February, may gagawin akong article at i-announce ko po sa radyo para kung sinong interesado, padadalan ko na lang po ng parang explanation kung ano yung mga dapat kainin, dapat iwasan, parang makatulong na po ako sa mga tao pagdating sa edukasyon, pangkalusugan. Okay? At papadalan ko kayo, basta mag-request po kayo sa akin. Kasi ako, Doc, mga 5 years na ako umiinom ng Lipitor. 5 years? Pero nang marinig ko kayo na sumasabi ng noon, inihinto ko na. Pa-examine. Hindi ko na ininom. Ang sabi ko po, kung nakinig po kayo, ang sabi ko po, pag meron po kayo nararamdaman ng mga sinasabi ko, mas maganda magtungo kayo sa doktor nyo at isang guni at baka pwedeng palitan o bawasan yung miligramo ng gamot para makaiwas tayo sa mga posibleng epekto. Ang pinakamagandang gawin natin dyan, sir, ay dapat pa-examine muna tayo ng tinatawag na SGPT. At ito po ay magbibigay na indikasyon kung ang liver nyo po ay medyo humihina at baka pwede nating kausapin yung doktor at itanong natin kung anong dapat nating gawin. Kasi kung tatanungin po natin yung mga doktor, sa 10 doktor po, mga 11 galit sa mga supplement, hindi naniniwala. Nagkataon, ako lang yung isa na doktor siguro na naniniwala na maganda mga food supplement. At naniniwala ko na kung pwede ng diet and exercise, mas maganda kaysa uminom agad ng gamot para bumaba ang kolesterol. Opo. Kasi mataas masyadong SGPT ko Naku po, kung mataas yung SGPT nyo po, baka dapat nyo i-consider na baka may kinalaman doon sa gamot na iniinom nyo. Yan po ay common knowledge na ngayon, no? Maski tingnan nyo po, ito pong advice ko sa mga nakikinig. Hindi na po sa akin nanggagaling. Ilagay nyo lang po sa internet, no? I-google nyo, ibig sabihin, i-search nyo. Lagay nyo lang doon, possible side effect of anti-cholesterol drugs. Tapos tingnan nyo po kung ano mga nakalagay. Okay? Maraming salamat po. Maraming salamat, Doc. Merry Christmas po, Okay. Maraming salamat po. Okay? So ito, texter naman. May text tayo rito. Bati po sa ninong at ninang ko na si Johnny Mansion at ninang Lulu Mansion of Lucena. Merry Christmas and Happy New Year from Loida. Yan. So sa ating pagbabalik po, huwag kayong alis dyan dahil marami pa tayong text dito at marami pang caller. Sa ating pagbabalik, makinig lang po kayo.